Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Meron tayong topic na pag-uusapan ngayon. Pero bago lahat, belated happy birthday daw kay Ma'am Lay Balboa. Kahapon yung birthday niya, July 9. So happy birthday, Ma'am. Papadala ka pera. Joke lang. So, ano yung mga pag-uusapan natin? So ito mag-uusap naman tayo regarding dito. Sa naalala niyo yung yung PWD na binugbog sa bus. Then po mangalawa nangagat siya, nag-viral uli siya eh. So ito na yung follow-up story nun. Ngayon magdedemanda na sila regarding do sa mga nanakit, no? Play natin. Nagsampa ng reklamong child abuse ang PWD na binugbog at kinuryente sa isang bus laban sa driver, konduktor at pasahero nitong security guard. Siya rin ang Overkill naman kasi yun, no? Yung panguryente. Okay lang siguro kung isang suntok. Pero ito nakikita kasi nating overkill yung ginawa sa kanya kasi wala tayo doon, hindi tayo yung naabala. Di ba? Hindi kasi tayo yung naabala eh. Kaya dapat hindi nyo pinatulan, hindi nyo. Madali kasi sabihin yun eh. Pero kung makikita mo na kung let's say yung anak mo yung kinagat, abay lahat siguro ng puyos ng damdamin, ibubuhos mo talaga nun. Diba? Lalo na kung hindi ka knowledgeable dun kung anong meron dyan sa pagiging PWD niya. ang PWD na nangagat umano ng konduktor sa isa pang bus sa EDSA Carousel na iniimbestigahan ng Department of Transportation. Nakatutok si Joseph Moro. Sinamahan ng Department of Transportation para maghain ng reklamo sa Makati. Papapogi to si Vince Dizon eh. Diba? Panay ang niya sa media. City Fiscal's Office ang 25 anyos na person with disability na binugbog sa loob ng bus at tinaser pa. Binigyan ng abogado ng DOTR ang kanyang pamilya para makapaghain ng reklamong child abuse laban sa driver at konduktor ng bus na umunoy kasama sa mga nanakit. Under the law, there is also that word neglect. And then also, it also includes yung failure to provide immediate medical treatment. Pinabayaan nila, nakita nila na binubugbog. Nauna Wala tayong magagawa no? Pasok sa batas eh. Kahit ang simpatya ko nandun sa mga, wala eh. Pasok sa batas yung pagdedemanda eh. Lalo na kung may video pa. Ang lesson na lang yun, dapat hindi nyo na lang video. Or hindi mo na lang in-upload, di ba? Nagkaroon patuloy ng evidence sa'yo. Siguro kung halimbawa binugbog nyo yan at kinuryente nyo yan, walang video, hindi magbabiral yan eh. Siguro saka gustuhan magkaroon ng views, no? Wala pagbayaran nyo yung ginawa nyo. nang itinanggi ng driver at konduktor ang paratang. Pero ang pasaherong security guard na siya umunong gumamit ng taser o panguryente, sabit din sa asunto. Ayon sa DOTR, nakilala siya dahil nahagip siya sa video na siya rin pala ang kumukuha. Tadtad daw ng taser mark ang biktima. May taser mark siya sa ulo, may taser mark siya sa paa, may taser mark siya sa katawan. Hinahanap din ng DOTR ang iba pang pasaherong nang bugbog sa biktima. Ayon sa Transportation Department, child abuse ang inihain nilang reklamo batay na rin sa mental na kapasidad ng biktima. Yun ang recommendation ng lawyers kasi even if above I think 23 years old or 25 years old ang kanya Wala no? Kahit pa sabihin mong hindi sinasadya, no? Kaya lang, hindi excuse ang ignorance sa law eh. Kaya lang, kung akong tatanungin nyo, torn ako between sa pero mas nangingibabaw kasi sa akin dito yung kapabayaan ng kamag-anak. Hindi ko maaaring kontrahin ito kasi labag talaga sa batas yung ginawa. However, sana pinag-usapan na lang nila, no? Kasi unang-una, nakaabala din naman kasi yung kamag-anak nila. Yes, no? Valid naman magkaso. Hindi ko naman sinasabi na walang basihan yung pagkakaso.
Pero kaya naman nila nagawa yon kasi naabala din sila eh. At proven na nakakaabala talaga dahil pangalawa na naman uling nangyari yan. Sana nag-usap na lang sila. Kawawa naman yung ididemanda, di ba? Ano yung mga nasa comment dito? Ayan, tama ka na attorney, may karapatan sila pero public safety pa rin ang priority kaysa karapatan niyang individual. Yun din na sinasabi, I was once victim of a sudden attack from a PWD person. Good thing his mom was there who would have thought it all of a sudden. He would grab my neck and refuse to let go. So it's a big responsibility for the family to guide, di ba? Yes, to an inclusive society, pero hindi pa rin nasagot dito kung bakit walang kasamang PWD. Diba, hati na yung nung binabasa ko ang comment doon sa bugbog issue, maraming kumakampi doon sa PWD. Kasi nga naman, hindi nila naiintindihan daw na PWD, sasaktan nila. Pero, hindi kasi natin, ang nakikita lang kasi sa video nung time na yon kung paano siya mambugbog eh. Ay, kung paano siya binugbog, sorry. Kung paano siya binugbog, nandun na naman yung pagiging utak teleserye nating mga Pilipino na, ay kawawa naman, nabugbog. Oo nga naman, kawawa. At hindi niya naman kasalanan na PWD siya. However, may kailangan managot dun eh. 'Di ba? At yun na nag-udyok doon sa mga tao na ilagay yung batas sa sarili nilang kamay na hindi nila nauunawaan yung pagkakataon. On the spot naman na, kasi sa totoo lang, kahit pasabihin mong aware, I'm so sure yung mga nambugbog dyan sa PWD na yan, alam nila kung ano yung sakit na autistic eh. Or kung ano yung sakit na mental retardation. Alam naman siguro nila yan, hindi naman mga ignorante yung mga yan eh. Kaya kahit pasabihin mong awareness ang tao, pagka nandun na kasi yung safety at yung bugso na ng damdamin, hindi mo na matitimbang doon kung overkill yung ginagawa mo o hindi eh. Ang iisipin lang noon, nasaktan ako, kailangan ko makaganti. 'Di ba? Kung mali man yung ginawa nila, oo, mali talaga. Kasi nasa batas yun eh. Mali talaga yung ginawa nila na nanakit. Pero sa pagkakataong ito, mas magiging eye-opener ito kung nag-usap sila at nag-unawaan. Kasi kung kakasuhan mo yan, paano yung hindi naman, unang-una, hindi naman nila, sa totoo lang, ako naniniwala ko, hindi naman talaga nila gustong manakit eh. Hindi naman nila gustong manakit talaga eh. Yung out of nowhere, bigla nilang sasaktan yung PWD. May nangyari kasi na nauna doon, kaya nila ginawa doon. 'Di ba? Pero hindi ko sinasabing justifiable 'yon. Hindi ko sinasabing makatwiran yung ginawa nila. Kaya lang may punot dulo eh. May puno eh. May pinagmulan eh. Hindi yung out of nowhere na nakaupo lang yung PWD doon, bigla nilang sinaktan. Dahil mukhang PWD, hindi ganun eh. May ginawa yung PWD, kaya may ginawa din sila pabalik. 'Di ba? Feeling ko dapat nag-usap na lang sila. Pero wala eh, karapatan nila magdemanda eh, 'di ba? Wala tayong magagawa diyan. Lalo na kung makitaan ng piskal ng probable cause. Magdudusa yung Ito naman kasi si Manong security guard, ba't ka naman kasi nag-taser pa? Ba't naman na-oriente ka pa? Yung part na yun, parang yun ang na-overkill talaga eh. Siguro yung suntok-suntok part na yun, okay na. Diba? Siguro hindi niya pa nagagamit yung pang-oriente niya, no? Na-excite siguro. Wala. Kailangan yung pagbayaran yun. Yung mental state is that of a 13 or 12-year-old. No? So under our laws, child abuse is the correct case to be filed. Mas mabigat ang Ganun pala, no? Kahit nasabi mong 25 years old, pero kung yung mentality ay ganun ang assessment, pwede palang ipasok sa child abuse. kaso ng child abuse kasi presyon mayor, almost 6 years ang parusa dito. Pero kung
slight physical injury lang ito, ay hindi yan naabot kahit nga ng isang buwan. Ayan, dito sa part na to, Vince Dizon, sino naman ang tutulong dahil nakagat itong konduktor? Kahit danyos man lang, anong maitutulong nyo dito? Wala eh. Parang maihahalin tulad ko ito doon sa kaso ng Imburnal girl na hindi pinag-isipan bago epalan. 'Di ba? Parang hindi nila pinag-iisipan paano naman ang hustisya nito. Okay lang ito. 'Di ba? Kahit man lang sana pagsabihan yung kamag-anak nito. Kasi ito malinaw na na pagkukulang na ng pamilya ito Ito sa usapan natin ito, labas itong PWD. PWD yan Hindi pwedeng sisihin yan sa ginawa niyan. Kumbaga, parang parang hindi niya hawak yung pag-iisip niya. Ang pinag-uusapan, yung may responsibility dito sa taong to. 'Di ba? So, paano ngayon itong konduktor at yung ibang mga pasaherong nakagat niyan? Okay lang yun, wala na. Hindi naman pwede yun, di ba? Iniimbestigahan naman ng DOTR ang ikalawang insidente nitong Biyernes kung saan nangagat umano ulit ang biktima ng isang konduktor ng bus habang sakay ulit ito sa EDSA bus carousel. Dapat pinag-iisipan muna yan bago epalan Kung dinemanda nyo yung mga nanakit dyan, dapat magkaroon din ng hustisya itong nasaktan. 'Di ba? Gawan niyo ng parang dapat maging patas kayo niyan. Sino dapat managot ngayon diyan? Tulungan niyo din. Bigyan niyo rin ng abogado yung driver. Hindi pwedeng yung pang-epal lang tayo. The first incident is a clear incident of abuse. Kasi nakita lang natin na CCTV footage yung nangagat. Hindi natin nakita pa yung nangyari before that. Paliwanag ng kanyang pamilya, Paano yun? Hindi, yung pangalawang incident na yun, paano ngayon yun? Wala lang. Kailangan may action ka rin gawin doon. Hindi natin nakita pa yung nangyari before that. Yun na nga hindi nyo pa nakita tapos, ewan ko ba? Bagay Hindi, feeling ko, hahantong ito sa settlement. Wala namang makukulong dyan. Magdadanyos na lang yung yung mga sinampahan ng kaso. Feeling ko. Usually, ganun naman ang kalalabasan aaregluhin na lang Paliwanag ng kanyang pamilya, pinapayagan nilang gumala ang biktima. Pag may sinabi naman po siya na oras, ando na po siya, tapos susunduin po ng kuya niya minsan. I know, kuya. Hindi pwede. Kasi alam mo na PWD yan sa pag-iisip Bakit mo re-relayan yung, ano sabi niya dito? Sinabi naman po siya na oras. Yung sinabi niya, ba't mo re-relayan yun? Alam mo na nga na may kapansanan sa pag-iisip yun Para kang dyan, hindi mo pwedeng, kapabayaan nyo yan. Tingnan mo kung paano mag-isip itong kamag-anak. Tinatrato nilang normal yung yung kamag-anak nila 'Di ba? Kasi yung niya, yung pag-trigger sa kanya, hindi nakokontrol 'yon. Ang lagay kakausapin niya, "Oy, maging behave ka ha." Hindi naman pwedeng mapakiusapan niya ng ganoon Kasi nga pag na-trigger 'yan, hindi niya makokontrol ang sarili niya na may gawin. Tapos ngayon, kakausapin niyo na, may sinabi naman po siya kung anong oras. Re-relayan niyo 'yon? Hindi niyo pwede relayan 'yon. Malinaw dito na kayo, dapat kayo nga sampahan ng kasong negligence Hindi ba nakikita ng abogado yan? Correct me if I'm wrong, tawagan nga natin yung yung ating legal man. Wait lang ha. Sana mag-reply siya, Kasi hindi ba pwedeng ang kasuhan ng negligence yung natin. Kailangan hindi pwedeng gano'n,
Di talaga tanggapin eh. Kasi nakaka-bullshit ito men eh. Pamilya, pinapayagan nilang gumala ang biktima. Pag may sinabi naman po siya na oras, andun na po siya. Tapos susunduin po ng kuya niya minsan pag may Diba? May sinabing oras. Talagang re-relayan nila yon ano. nasa school po yung kuya niya. Nagko-commute po siya. Ang kailangan nga po natin ay mas inclusive ang ating society. Yung inclusive, walang problema doon. Diba? Hindi po sagot ang pagkulong sa kanilang bahay kasi mas nakakasira po ito sa kanilang pangkalahatang Walang problema doon. Walang sinasabi na ikulong yan. Ang sinasabi, pagka lumabas yan, dapat may kasama. Diba? Hindi na sinasabi ikulong. Katulad niyan ano, paano pagka isa pa uling nangyari yan? Paano kung hindi na nakatiis yung ginawa niya ng ganon at pinatay yan? 'Di ba? Negligence na ito eh. katao. Ang mga may kapansanan po ay gaya din po natin. May karapatan po sila na mag-travel. May karapatan po sila. Walang nagbabawal doon. Walang nagbabawal doon na yung karapatan nila yon. Kaya lang kung lalabas, dapat may kasama. Ma-enjoy ang ating serbisyo ng ating Mali yung pinupunto nila, no? Hindi nila naiintindihan yung sitwasyon. Wala naman nagsasabi na wag yung palabasin. Wala naman nagsasabi na na wag pa-enjoyin, 'di ba? Kaya lang wag yung hahayaan lumabas mag-isa. Wag yung hahayaan na pakalat-kalat. Kung lalabas, may kasama dapat. yan, no? Bukod sa DOTR, tinutulungan na rin ng Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang biktima at ang kanyang pamilya. Para sa GMA Oo. DSWD uli, ano? Magkano kaya na naman yan? Viral eh, di ba? Pero hindi lang naman yan insidente ng ganyan eh. Viral kasi kanya-kanyang papugian eh. Pag nag-viral eh. Kaya tuloy dumadating yung time na hindi na pag-iisipan yung ginagawa. Di ba? Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Hello, ito. May kakausapin tayo regarding dun sa PWD, no? Ngayon lang nag-reply sa akin eh. Hello. Naka-record ako ngayon kasi nag-vlog ako nung tumawag ka. Okay. Hindi, ganito. Alam mo yung aware ka dun sa nag-viral na nangagat. Alam mo yan? Hindi. Hindi. Actually, Actually, ngayon ko lang narinig, medyo radio silent ako sa social media ngayon. kahit ganito yung sitwasyon kasi. Pero okay. Nangyari ito, hindi mo na, at least narinig mo lang na may binugbog na PWD? Wala ka? Hindi. O, sige, ganito nangyari. Medyo silent ako sa social media right now, pero gusto ko marinig yung nangyari. Ganito kasi nangyari. Ito si PWD, I think autism yata yung sakit eh. Alam mo naman yung autism or kung hindi man autism, mental retardation yata. Okay. So, itong si mental si PWD na lang. Ito si Okay. PWD, hinahayaan nung kamag-anak niya na mag-travel mag-isa. So, nung nag-travel mag-isa dahil syempre PWD siya, may mga bagay siyang ginagawa na hindi niya makontrol. Okay. Katulad isa na doon yung pangangagat. Ngayon, nangagat siya ng pasahero. Ang ginawa ngayon nung mga pasahero, syempre hindi naman ang tingin ko hindi nila alam, no. Nangangagat. Binugbog siya. Oo. Yung isa, tinaser pa siya. Kinuryente pa. Grabe. Oo nga, overkill nga eh. So, ngayon, dahil sa public transport nangyari, kilala mo si Vince Dizon Okay. sa DOTR. Ayun, umepal na naman, 'di ba? Tutulungan. Parang 'yun nangyari doon sa Imbornal Girl. Yun nangyari sa Imbornal Girl sa DSWD na tinulungan ng DSWD. Parang ganoon 'yung nangyari ngayon. Tinulungan niya ngayon yung pamilya ng PWD na mag-file ng kaso doon sa mga nambugbog. Bakit sila... Okay.
So, ngayon, nag-file sila ng kaso. Tama, ako, paningin ko, tama naman yun. Diba? Tama naman yun. So, may dala-dala siya lawyer na yun nga naman ay, ang kaso nga na ikakaso, child abuse eh. Kasi ang sabi daw, Oo, kasi ano siya eh, mentally incapacitated. kahit 25 years old, pero yung isip daw ay pang 12 years old. So, pasok sa child abuse. Wala doon yung problema. Naiintindihan ko yun. Overkill nga naman yung ginawa, di ba? Now, ito yung catch. Hindi, actually, may masasabi din ako dyan. Mamaya, sige, tuloy mo. Ngayon, pangalawa, ito yung nangyari. Nangyari na naman uli yung incident. Ngayon, Nangagat na naman siya. oo, nangagat na naman sa bus. This time, My God. may napuruhan siyang konduktor. Puro kagat yung konduktor, pati sa likod eh. Nagpa-hospital pa yung konduktor. At least ito, namukaan siya ng konduktor na, ito yung nag-viral na na PWD. So, hindi talaga nila sinaktan. Kumbaga, dumepensa lang yung konduktor. Now, hindi ba pwedeng, di ba, yung PWD na yun, di ba, absolto siya sa mga kaso, tama? Sige, tuloy mo muna. Ito, ay yung, kasi Oo. absurd Okay. siya, pero hindi ibig sabihin nun, walang liability. Yun Pero nga. mamaya, Hindi yan ako. hindi ba pwedeng ang ang liable doon ay yung kamag-anak na? Dahil clearly Yes. parang Oo. negligence na yun eh. Tama. Article 2118 ng Civil Code yan. Yung tawag dito, yung mga bata na under your care. 'Di ba? So, by mean bata, kasama na yan. Kasi, well, kung i-argue nila na yung 7610 ay mag-a-apply sa kanya, di mag-a-apply din sa kanya yung 2180. Dahil same logic, Dahil bata nga eh. Kung ano yung ginawa nung kunyari, ikaw yung guardian niya nung ganyan. So ikaw yung mananagot ng ginawa. Tapos on the other hand, yung sinasabi na na binugbog daw siya, child abuse, kasi sa sa criminal law kasi dapat merong intent. Meron kang intent na mag-commit ng crime. 'Di ba? Ngayon, hindi ko alam kung ano yung nangyari nung hindi natin alam kung ano yung nangyari mismo. Kasi ganito daw ang narrative, ganito ang istorya. Ito yung unang pangyayari. Ikukwento ko. Bigla daw nangagat ng pasahero. Nangagat siya, Siyempre, natural instinct nung kinagat, hindi naman siguro siya aware. Feeling ko kahit na aware siya, kahit pa sabihin mo ikaw. 'Di ba? Kahit ikaw aware, alam mo ang sakit na mental retardation. Alam mo ang autism, 'di ba? Pero yung bigla-bigla kang kinagat, syempre yung instinct mo doon, hindi naman mangyayari na, ay mental retardation to, pagpapasensyahan ko to. Kaya 'di ba napaka naman kung magtatanong ka pa ng ganun, 'di ba? Oo. Syempre ang una mo pag nasaktan ka, nakagat ka, lalo na yung anak mo nakagat. Syempre ang unang gagawin mo doon, gumanti ka. Tsaka ito nga, yun nga yung point doon. May intent ba sila na iabuso yung yung in this case yung incapacitated na tao. Kasi kunyari pagka kinagat ka, syempre dedepensahan mo yung sarili mo eh. Kaso ito Overkill. Oo, may nuance kasi diyan eh. Pag wala, kailangan kasi necessary yung force na i-apply mo para ma-repel mo yung kahit nasabihin mong PWD ang pag-iisip. Hindi ganito. Ibig sabihin, kumbaga immaterial na kung PWD yun o hindi. Kasi kunyari, kinagat ka, 'di ba? Tapos umano ka, dinipensahan mo yung sarili mo, 'di ba? So mag-a-apply doon yung self-defense na tinatawag. Pero ang problema, dapat yung force na in-apply mo dapat necessary para ma-repel mo yung attack. Kung sabihin natin tapos na yung unlawful aggression pero tumutuloy ka pa rin, so doon tayo magkakaproblema. Oo. Pero ito nga, papasok 7610 kasi yung pinapasok nila. Kailangan, ewan ko kung yung 7610 kasi ay special law. So, ibig sabihin ng special law, kino-consider yan na mala prohibita. Pag mala prohibita, hindi yung intent na tinatawag, hindi na material yung intent. Pero tingin ko,
bibigyan niya kasi inano mo tawag dito, inano mo, ang tawag dito, sinaktan mo yung bata o yung mentally incapacitated hindi dahil gusto mo siyang saktan. Oo, yun din na sinabi ko kanina eh. Mo. Hindi naman yung katulad nung, let's say, nakaupo lang siya doon sa sulok ng bus. Bigla mo nilapitan at pinagsusuntok mo. Hindi ganon. Tsaka hindi mo inabuso yan knowing na meron siyang na ano siya na tawag dito May na PWD siya. hindi yung ang tawag dito yung ano ano yung hindi ko masabi yung ano Sige, kaya mo yan. yung tawag dito yung ikaw yung madaling targeted something, nakalimutan ko yung word. No, yung madaling Ikaw yung main target character. Hindi. Ang tawag dito, hindi siya inapi kasi siya ay Yung parang siya yung napag-initan, ganon. hindi siya inapi kasi ano siya yung parang dahil sa kalagayan niya bilang PWD o mentally incapacitated. Kumbaga inatake siya kasi pinagtanggol ng mama yung sarili niya. Ngayon, hindi naman nila alam na siya pala ay, di ba, habang pinagtatanggol mo ba sarili mo, magtatanong-tanong ka na ng ganon. Pero Kasi isa pa, yung sinasabi nila, ano daw kailangan maging aware daw yun. Ang sa akin naman, hindi naman porkit aware ka, mapiprevent yun eh. Sino nagsabi nun? Si Vince Dizon, dapat daw aware daw. Mali. Yun nga eh. Parang mali. Hindi naman Sa criminal law kasi merong presumption na lahat ng tao ay normal. Okay. 'Di ba? Ang presumption normal 'yon. So, pinipresume mo na normal siya. Paano ka magiging bakit mo i-assume na yung kasama mo sa bus merong 'di ba? Merong retardation or something. Tsaka illogical yun, di ba? Kahit pasabihin mong aware ka, kung kinagat ka, gagawa ka pa rin ng move para ma-repel eh. Oo, pero kung overkill, hindi, yun na. Yun Doon na. na magkakatalo. Okay, settled na yun, yung unang ginawa. Kasi may overkill nga naman. Kasi kinuryente nila, kinuyog nila. Doon sa pangalawa, kontrolado na. Kaya lang, napuruhan yung konduktor, puro kagat. Oo. Ngayon, nagpa-hospital pa yung konduktor kasi nga nagpaturok pa siya na anti-rabies. Oo, anti-rabies. Anti-tetano, ganyan, di ba? Oo, na mga ganon. Ang sa akin, ito ewan ko kung may kinalaman sa loto, Since tinulungan nila itong nagpapogi sila dito sa PWD na to, makatwiran bang tulungan din nila yung konduktor do sa pangalawang ginawa? Hindi sila yung sasagot niyan eh. Pero pwede nilang, kung gusto nila, pwede nilang tulungan yung konduktor na habulin yung mga guardian niyang Yun nga eh. Dapat, pantay. Hindi sila obligated. Bakit? Hindi rin naman sila obligated na tulungan ito eh. Yung PWD eh. Ginawa nila yung Magkaso choice nila. So, pero walang compelling reason, kumbaga. They cannot be compelled na tulungan yung kung ayaw nila. Ibig sabihin, wala silang legal obligation for that. Pero kung gagawin nila yon, di maaapis yung mga netizen katulad natin. Hindi, tsaka isa pa. Hindi, kahit pa sabihin hindi sila obligasyon, may mga bagay kasi na hindi ka naman obligasyon na Hindi ka obligado. hindi ka obligado, pero kailangan, for the sake na para maging fair ka, kailangan mong gawin eh. Yes, okay, pero Diba? hindi rin eh. Hindi, sa personal opinion mo, doon sa unang pangyayari, yes, tinulungan ni Vince Dizon, nagpapogi siya doon eh. Dito sa pangalawa na to, hindi ba nararamdaman mo dapat gawin niya rin sa konduktor yun? Natulungan naman na walang legal obligation, yes. Pero kung gagawin nila yon, okay hindi, lang naman. Sa sarili mo, Oo. yung parang dapat gawin mo din, 'di ba? Kasi Sabihin natin kahit tulungan nyo man lang na mahabol yung guardian nun. Kaya lang, yun? Tulungan nyo kung ano yung dapat na proseso. Anong nangyari? Tinulungan nila magdemanda dito sa isa, tapos tutulungan din nilang mademanda yung tinutulungan nila magdemanda. Well, yun kasi ang hindi na natuto yung yun na nga, yun, 'di ba? Yan kasi ang hirap sa pagpapapogi minsan sa social media eh. Parang mapupunta ka do sa lugar na alanganin na supposed to be
Dapat ang ginawa nila Vince Dizon yan, kung ako pinag-ayos na lang nila yan eh. Kasi Oo nga, kung totoo, naabala din naman yung nanakit doon sa PWD eh. Hindi naman sila yung kusang sinaktan nila. Dapat pinag-ayos na lang nila yan. Tama. Dapat gumit na Oo, sila. no. Kasi gobyerno sila eh. Dapat wala silang kinilingan. Hindi kasi anong nangyari, nag-utak teleserye yung mga tao doon sa unang video. Na kawawa naman. Talaga naman kawawa naman talaga yun. To be fair naman, kawawa naman talaga yung PWD. Pero doon sa pangalawang pangyayari, halatang hindi natututo yung yung kamag-anak. Oo. Parang sinabi pa nung kamag-anak na hindi, nagpaalam naman sa akin yan na ba't mo panghahawakan yung pagpapaalam sa'yo nung taong Sige, sabihin PWD? na natin nung nangyari nung unang beses. Mm. Kasi kung gusto mong bigyan ng normal na kalagayan yung yung word mo, tama lang naman yun. Pero pangalawa na eh. Oo nga eh. Di ba? Di ba? So, ibig sabihin, may propensity na siya na manakit. Na proven na ba't hindi pa nila ginawa ng paraan diba? Hindi naman sinasabi kasing ikulong mo yon, pero kung lalabas man lang sana dapat may kasama para kahit paano, yun lang naman. Yan lang po ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.